Makasaysayang araw po, it's showtime! Ayon kay Mami Imelda Romualdez Marcos, martial law was the most democratic time in Philippine history. Hindi ba diktadura yun? Well, oo nga, pero si Pangulong Ferdinand Marcos was a different kind of dictator. Siya ay isang constitutional autocrat na ipinakita na mas lehitimo ang kanyang pamumuno dahil siya ay nagdaraos ng mga halalan. Ang unang halalan na naganap ay nangyari 35 years ago sa linggo, April 7, 1978, para sa interim batasang pambansa. Matapos ang pagsarado sa Senado at Kongreso simula 1972, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng halalan noong 1978 para sa interim o pansamantalang kapulungan na magawa ng batas na bubuin ng mga tinalagang bilang ng mga kinatawan sa bawat rehiyon sa bansa. Sa Metro Manila, ang partido ng administrasyon, ang kilusang bagong lipunan, ay pinatakbo sa pangunguna ng unang ginang, Mami Imelda. Pinangunahan ng nakakulong noon na si Ninoy Aquino ang pag-boycott ng Partido Liberal sa eleksyon, lalo na at black voting raw ang magiging sistema nito. Sabi ni Ninoy, ayaw niyang makilahok sa bulok voting na ito. Ngunit, ikinagulat ng lahat ang pagbabago ng isip niya. Mula sa kulungan, tatakbo mismo si Ninoy sa eleksyon. Sa eleksyong ito para sa Metro Manila sa ilalim ng Lakas ng Bayan o Laban. Dito nagsimula ang labansay na ginagamit ng mga Aquino hanggang ngayon. Pambihirang pagkakataon daw ito na makausap ang bayan kahit hindi manalo. Hiniling ni Ninoy na makalabas upang mangampanya, ngunit hindi pinayagan dahil si Ninoy daw ay may links kapwa sa NPA at sa CIA. Kaya ang nag-ikot para sa kanya ay ang kanyang mga kapwa kandidato sa laban tulad nina Alex Bongcayaw, Neptali Gonzales, Tito Quingona, ni Maceda, Ramon Mitra, Nene Pimentel, Soc Rodrigo at iba pa. Lalo na ang kabiyak niyang si Cory at ang kanilang 10 taong gulang na si Chris na kinakitaan na ng star power noon pa lamang. Napakagaling niyang magsalita. Hiniling na lamang ni Ninoy na makapag-presscon at makapanayam ng live sa telebisyon. Noong March 10, mula sa Fort Bonifacio sa pamamagitan ng GTV4, nanood ang buong bayan kay Ninoy sa pinakamagaling niyang interview ever. Mabilis magsalita, matapang, magaling. Sinasabing kakaunting tao at sasakyan ang nasa labas noong panahon na iyon upang manood kay Ninoy. Isang gabi, bago ang halalan, April 6, nagkaroon ng malawakang noise barrage mula 7 p.m. hanggang madaling araw. Sa unang pagkakataon, malawakan sa Metro Manila, Central Luzon at Timog Katagalugan ang pagbalikwas. Nagpiesta ang lahat ng walang takot, bumubusina at nagpupukpok ng kaldero. Ngunit, sa halalan kinabukasan, natalo si Ninoy ng mga hindi kilalang kandidato. Obviously, lutong makoy daw. Nagprotesta ang laban sa Espanya noong April 8. Uhuli sila kasama sina Joker, Arroyo, Pimentel, Gingona, Rodrigo, pati na ang matandang Lorenzo Tañada. Dahil sa frustration, may mga aktivistang moderato na pinondohan ng mga natapon sa Amerika ang nagsagawa ng mga serya ng pagbobomba sa ilalim ng pangalang April 6 Liberation Movement, ang petsa ng noise barrage. Sa susunod na halalan para sa batasan, 1984, magwawagi rin ang oposisyon ng ilang mga pwesto. Ayon nga kay Salud Alhabre, walang himagsikan na nabibigo. Ang lahat ay hakbang sa tamang direksyon. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.